Hi guys! For today's vlog, Yokohama naman tayo. Pero bago tayo pumunta sa mga tourist spots, breakfast muna. Quick coffee, then something to eat. Sobrang favorite ko yung spicy chicken fillet ng Lawson. Actually, nasa baba lang ng hotel ko ang Lawson, kaya go to conveni ko siya. After breakfast, sakay na tayo ng train papuntang Sakuragicho. Tap tayo ng IC card. Suica card nga pala yung binili ko, yung walang expiration. Dito ka talaga ma-amaze sa mga hapon. Sa kaliwa, din yung pila sa escalator. Tapos sa kanan, sila yung mga naglalakad. Walang sumisingit. 1 hour nga pala yung biyahe from my place sa Reigoku going to Sakuragicho. Sobrang efficient ng train system dito sa Japan. Same din sa Hong Kong. Napakadaling magbiyahe. Finally, after an hour ng biyahe, naatay na tayo sa Sakuragicho Station. Since first time ko dito, syempre, hanap muna tayo kung saan papunta yung Minato Mirai. Buti na lang, may mga signs naman around the station, so hindi tayo maliligaw. At syempre, may Google Maps naman. Paglabas pa lang ng station, makikita mo na agad na ibang vibe na talaga dito sa Yokohama. From here kasi, tatakarin lang natin papunta sa Minato Mirai area. Yokohama! Cable car tsaka Ferris wheel. Hello guys, so nandito ako ngayon sa Yokohama. More on sightseeing, tsaka punta natin yung Cup Noodles Museum. But before tayo pumunta doon, daanan natin sa promenade nila. Compared sa Tokyo, parang mas relax yung atmosphere dito. Hindi siya yung feeling na kailangan mong lagi nagmamadali. Ang ganda kasi ng combination ng city, buildings, water, and open spaces. Napakaganda ng Yokohama, oh. At isa rin sa napansin ko habang nag-iikot dito, hindi mo man kailangan punuin ng activities yung isang araw para masabing sulit yung trip. Minsan okay na nga yung maglakad lang, makakita ng bagong lugar, mag-picture, mag-video, at pag-enjoy sa environment. Especially kapag first time mo magpunta sa isang place. Eventually, napunta tayo sa Yokohama Cosmo World. And honestly, ang ganda niyang tignan kahit from outside lang. Lalo na yung giant Ferris wheel. Parang automatic landmark talaga siya ng Yokohama. Medyo nag-enjoy lang ako maglakad-lakad dito at mag-observe ng paligid. Walang particular na agenda. Dito ako ngayon guys sa Yokohama Cosmo World. Dito walang entrance yung amusement park, oh. May parang jungle log jump pa. May roller coaster, tapos merong malaking Ferris wheel. Walang bayad yung entrance, pero pag sumakay ka ng ride, syempre may bayad yan. Ito yung mga rate nila guys. Cosmo Clock and Ferris wheel nasa 400 pesos. Diving coaster, parang log jump, 900 yen, so mga 300. Flip drop, spinning coaster, sarado daw. Virtual reality, ang dami ah. Sorry. At least makakapasok ka sa amusement park ng Royal Plans. Kaya gusto mo lang mag-picture. Sasakay ako ng yung air cabin nila. 1,000 yen isang one way, so parang 400 pesos. Mura na, di ba? Sakay tayo ng Yokohama Air Cabin.
So, ticket is 1,000 yen. Free ticket. One way only. Okay. 1,000. Time to head back to Sakuragicho. Instead na maglakad ulit, nagtry akong sumakay ng cable car. So from Minato Mirai, sasakay tayo pabalik. And honestly, ito yung isa sa mga unexpectedly fun parts ng day na to. Kasi habang nasa taas ka, makikita mo yung Yokohama from a completely different perspective. Nasakay tayo ngayon sa cable car. Yan. For 1,000 yen. One way lang. Solo natin yung buong KB, no? And that's pretty much it for our Yokohama day. Simple lang yung itinerary natin, pero honestly, ito yung mga araw na gusto ko sa isang trip. Walang sobrang hinahabol. Just walking around, discovering new places, and enjoying Japan one day at a time. So if you enjoyed this vlog, thank you for watching and I'll see you on the next one. Thank you!